Bakit pinakamahirap na trabaho ang pagiging ina? Kasi, una, yan yung trabaho na ginawa mo, wala man nagturo sa iyo. You learn by doing. Kahit na sinabihan ka ng iyong ina, meron pa rin mga bagay na hindi maituturo sa iyo na malalaman mo lang sa karanasan mo sa pagiging isang ina. Di man? Pero pangalawa, yan yung trabaho na walang pahinga. 24/7. Walang bakasyon, walang sick leave. Kahit na konti ang tulog mo, kailangan mo magtrabaho. Ikaw ang unang nakagising, ikaw ang huling natutulog. Lalong-lalo na pag wala pa sila sa bahay, inaalala mo sila, iniisip mo sila, binabantayan mo ang pagdating ng iyong mga anak. Walang tigil ang pagiging isang ina. Walang pahinga ang pagiging isang nanay. Amen? Pero pangatlo, bakit ang hirap? Kasi walang sweldo. Pagod na pagod ka na, binibigay mo ng lahat. Wala man tayong nakukuha. Wala man nagbabayad sa'yo. At kung minsan, yung pagod mo, paano binabayaran ng iyong asawa, ng iyong mga anak? Nagre-reklamo pa sila. Ayaw yung iyong niluto. Kung minsan merong hinahanap, hindi mahanap, palagi ikang tinatawag, pinagdadabugan ka pa, pinapaalalahanan mo lang, tinuturuan mo lang yung anak mo, sinisigawan ka pa, hindi ka man makapag-quit. Kasi kahit na huminto ka, tumigil ka, umalis ka, iwan mo sila, hindi mo kapagkakaila, ikaw pa rin ang ina ng mga bata. Amen? Kahit na lumayas ka sa inyong tahanan, hindi mo maaalis, parte yan ng iyong pagkatao. You are still the mother. Pero bakit nakakaya ng mga ina? Kasi nagmamahal sila. Dahil pag ikaw ay nagmamahal, una, busog ka. Kaya masaya ka kahit na huli kang kumain, basta't makita mo yung iyong mga anak nananabag. Pag nagmamahal ka, nagiging mapagpasensya ka, matiisin. Kahit na anumang gulo sa bahay, anumang pugulang o kasalanan na ginawa ng iyong mga anak, kahit na pagkatigas-tigas ang ulo nila, kaya mo sila patawarin. At pag ikaw ay nagmamahal, palagi kang may gana, palagi kang malakas. Kahit nasa labag ka lang matulog, basta't ang iyong mga anak nakaputsyon, kakayanin mo. At kahit na masakit na ang iyong katawan, dahil buong araw ka naglilinis, naglalaba, nagluluto, kayang-kaya mo pa rin. Bakit? Dahil ikaw ay nagmamahal. Pero kung tatanungin natin ang ating mga ina, humihingi ba sila ng kapalit sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang trabaho, sa kanilang pagsasakripisyo? Ang sasagot nila, hindi. Kahit na hindi mo sila bayaran, hindi sila naghahanap ng kapalit. Kaya masasabi natin, kung gusto mong maranasan ng tunay na pagmamahal, maghanap ka ng ina. Pagmasdan mo ang isang nanay. Balikan mo, lapitan mo, manatili ka sa iyong ina. Yan ang tunay na pagmamahal. Pero ano ba? Yung kahit na konting pasalamat, mahirap pang gawin yon bilang supli sa kanilang pagmamahal? Ano ang paalahala sa atin? Kung tayo ay sumusunod kay Kristo, sana tandaan natin, alalahanin natin ang ating mga ina, lalong-lalo na pag tayo'y nahihirapan. Ang ating Panginoon habang nakapako, nakapayubay sa krus, hindi niya nakalimutan ang kanyang ina. Madalas, pag meron tayong problema, huli nating naaalala ang ibang tao. Palagi nating iniisip ang ating sarili, palagi tayong nag-iisip anong kailangan nating gawin. Pero tingnan niyo po ang halimbawa ng ating Panginoon. Doon, sa oras ng bingit ng kanyang paghihirap at kamatayan, hindi niya kinalimutan ang kanyang ina. Kaya nga, anuman ang iyong paghihirap, anuman ang iyong problema, anuman ang bigat ng iyong buhay, tandaan mo ang iyong nanay ang naging instrumento para magkaroon ka ng buhay dito sa mundo. At sana naman, kahit paano, suklian mo yung kagandahang loob niya. Bakit? Kasi tandaan niyo po ito, when you are good to your mother, God will bless you. Yung mga hindi marunong magmahal sa kanilang mga ina, yan yung mga naghihirap sa buhay. Mababasa niyo po yan sa Biblia. Honor your parents, honor your mother, so that all will be well with your life, and that you would have a long life. Magiging matagumpay ang buhay natin dito sa mundo, hahaba ang ating buhay kung gumagalang tayo at nagmamahal tayo sa ating mga magulang, lalong-lalo na sa ating mga ina. Kaya nga, kung buhay pa yung nanay mo, puntahan mo, yakapin mo, halikan mo, tumustahin mo, kausapin mo, at lalong-lalo na, huwag niyo pong kakalimutan, bigyan niyo ng pera. Amen? Kung yan man lang na, yung magpapasaya sa kanya, at hindi na paibigay. Eh nung nga nag-aaral ka, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera. Kakaunti na lang yung buhay niyan. Ikaw naman, kahit na umutang ka, para pag siya ay umalis na dito sa mundo, may dadalhin siyang magandang alaala na ginawa mo. Amen? Nakakita na po ako. Hinahayaan nila ang kanilang mga ina. Mag-isa, nakaratay, kawawa. Kaya ano po yung kalagayan ng pamilya? Kawawa din sila. Ibang manalangin kasi ang nanay. Iba ang kapangyarihan ng dasal ng ina. Simpleng nanay pa lang yan. Napakalaking grasya na natatanggap natin. Ano pa kaya pag ang ina ng Diyos, si Maria, siyang nagdasal para sa atin? Kaya nga, mahalin natin ang ating mga ina at mahalin natin ang ina ng Diyos, si Maria. Hindi lang grasya matatanggap. Sobrang grasya.